So, mabati muli ako sa lahat ng mga nakatutok sa ating live streaming sa iba't ibang dako ng Pilipinas at ngayon din sa iba't ibang dako ng mundo. Wapo ay patuloy kayong pagpalain ng gawain natin dito sa Elect Bride Assembly. Okay? So, let's all stand. Paki-plus lang natin. Lord, you're everything to me. Habang nag-aanda natin ating mga sarili sa pagharap natin muli sa presensya. Alam natin ng Panginoon ang siyang lahat-lahat para sa atin. Siya ang ating mabuting kaibigan, siya ang ating tatay, siya ang ating nanay, siya ang ating kuya, ate, lahat-lahat na. At higit sa lahat, siya ang pinakatanging kayamanan ng bawat isa sa atin. Ating Panginoon. Kung wala ang Panginoon, mahirap harapin ang bawat araw kung hindi tayo sasamahan ng Panginoon sa ating araw-araw na pakikipagbaka. Amen. Lord, without you, I couldn't face each morning, and without you, I couldn't sleep in peace each night. Lord, without you, amen, I couldn't go another moment. First stanza. Amen. Without you by my side. Amen. 'Cause Lord you are everything to me. Yes, Lord, you are everything to me. I love you more than anything. Lord, you are everything to me. Second stanza. Like a desert in need of water, like a sailor who longs for the sea, like a story, like a story, yes Lord, hallelujah, in need of an author. Lord, I need you always with me, long by my side. Yes, Lord, you are everything to me. Yes, Lord, you are everything to me. I love you more than anything. Lord, you are everything to me. Once again, 'cause Lord, you, hallelujah, yes Lord, 'cause Lord, you are everything to me. Yes, Lord,
Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Pakapakan natin minsan pa ang Panginoon. We worship you this evening, Lord God. Hallelujah. We give you all the praises and glory. Let's bow our heads. Tunay, Panginoon, Ikaw ang number one, Lord, sa aming buhay, Panginoon. Lord, tila napakahirap pag-umpisahan ng isang araw, Panginoon, kung walang gabay mo, Panginoon. Napakahirap magsimula, Panginoon, ang mga itinerary namin sa araw-araw, Panginoon. Sa aming pagising, Panginoon, kung wala ang gabay mo, Lord, na yung banal na Espiritu, Panginoon, tila baga napakahirap mag-umpisa ng araw na ito, Panginoon. Datapat, Lord God, salamat, Panginoon, na sumpungan mo lagi ang iyong mga anak, Panginoon, sa ilalim ng biyaya mo, sa ilalim ng mayamang pag-ibig mo, Panginoon. Lord, salamat sa pag-iingat sa bawat isa. Salamat sa pribilehiyo na binigay mo sa amin, Panginoon. Muli, kami po'y makadako, Panginoon, sa lugar na ito. Lord, kami makinig na iyong salita. Lord, tunay na ito'y biyaya mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Marami naghahangad, Panginoon, ng mga gawain katulad nito. Datapot, Lord God, Lord, nawawalan sila ng pagkakataon, Panginoon. Datapat kami na narito, Panginoon, ito'y kilos mo, Panginoon. Ito'y gawa, Panginoon, na isang Diyos, Panginoon. Isang Diyos na buhay na laging gumagabay, Panginoon. Laging may biyaya at pag-ibig sa bawat isa sa amin. Kaya po naman, Lord God, nais na ipasakop sa iyo, Panginoon, ang gabing ito sa ilalim ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Hayaan niyo po, Lord God, dumaloy, Panginoon, pagpapala mo sa bawat isa. Dumaloy ang katugunan, Panginoon, sa lahat ng aming mga prayer requests, Panginoon. Ikaw po ang katugunan ng lahat ng bagay, Panginoon. Lord, hayaan niyo po, Panginoon, ikaw ang papurihan namin. Pasalamatan namin, Panginoon, sa gabing ito. In Jesus Christ's name, Lord God, we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Pwede bang kamayan muna natin ang bawat isa habang tinatawag ako ating song leader. Yes, Lord, Bonnie. God bless you, brother. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Lahat po ba'y masaya sa gabing ito? Salamat sa anibersaryong naganap, no? At ang title ay Position in Christ. So, kailangan lahat tayo pumosisyon dahil malapit na ang pagdating ng Panginoon. Pero sinabi niya po rito sa 1 Corinthians 15 verse 51, sabi niya, narito sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay nangatutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay na nabubuhay na maguli, na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Isang araw, tayo'y babaguhin ng Panginoon. Magkakaroon ng body change. Amen? Hallelujah. Ano po ay nakahanda? Sabihin natin, praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin siya ng masaya. Dahil alam nating wala nang kabuluhan ng mundong ito, kundi ang ating Panginoon na lamang, ang ating pag-asa. Hallelujah! This world never gets no better since that been forever. Everything after a while just seems the same. So it's time to be up and going. I can feel there's the wind they're blowing. I'm ready to move, I'm ready to change. I'm ready to move on up to another dimension. I'm ready to change, relocate to another location. There's nothing to hold me here no more. I'm already out the door. I got a Holy Ghost here to prove I'm ready to move. Well, everything that I need is order. Ready now to cross the border to a brand new country, bright and fair. But I hold a little revelation. This body gonna see translation, moving up to a mansion in the air. I'm ready to move,
move on up to another dimension. I'm ready to change, relocate to another location. There's nothing to hold me here no more. I'm already out the door. I got a Holy Ghost here to prove I'm ready to move. I've been changed. I've been changed. I've been reborn. All my life has been rearranged. What a difference it makes when the Lord has His way. All my life, praise God, I've been changed. I've been to the water. I've been to the water. I've been baptized and be washed in the blood of the Lamb. I've been changed from the creature that I once was, and redeemed is now my name. I've been changed. I've been changed. I've been reborn. All my life has been rearranged. What a difference it makes when the Lord has His way. All my life, praise God, I've been changed. Though my sins were scarlet, they white as snow, I was bound, but today I am free. I was lost in the darkness, but now I'm found. I was blind, but now I was see. Amen. I've been changed. I've been reborn. All my life I've been rearranged. What a difference it makes when the Lord has His way. All my life, praise God, I've been changed. When at last in His presence I stand above, He will wipe every tears from my eyes. And I'll thank Him for giving irons like me a new hope beyond the sky. I've been changed. Oh, I've been changed. I'm newborn now. All my life has been rearranged. What a difference it makes when the Lord has His way. All my life, praise God, I've been changed. I'm ready to move. I'm ready to move. Move on up to another dimension. I'm ready to change, relocate to another location. There's nothing to hold me here no more. I'm already out the door. I got the Holy Ghost here to prove I'm ready to move. I got a Holy Ghost here to prove I'm ready to move. Ready to move. Ready to move. Hallelujah. I'm ready to move. I'll be changed. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. At isang araw, tayo babaguhin ng Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Sa 2 Corinthians 5 verse 1, sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming buhay, ang aming bahay na tabernakulo ukol sa lupa, ay meron kaming isang gusaling mula sa Diyos. Bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Amen? Hallelujah. Ito'y hindi gawa ng tao. Ito'y gawa ng Diyos. Hallelujah. Bagamat binigyan tayo ng mansyon sa langit, ay papalitan pa ang ating mga katawan ng makalangit na katawan. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. From the earthly to the heavenly, from this body you are the opening.
from this old past house to our Father's house. That's the mansion is built for you and me. That's the mansion is built for you and me. If the earthly house of this tabernacle be dissolved, we have another one waiting, eternal in the heaven. He said, I go to prepare a place for you, that where I am, there you may be also. Oh, from the earthly to the heavenly, from this body to our theophany, from this old past house to our Father's house. That's the mansion is built for you and me. That's the mansion is built for you and me. In this body we grow, desiring to be clothed upon with our new body, celestial in the heaven. So when this corruption shall have put on incorruption, then mortality shall be swallowed up of life. Oh, from the earthly to the heavenly, from this body to our theophany, from this old past house to our Father's house. That's the mansion is built for you and me. That's the mansion is built for you and me. Soon we'll lay aside this old rugged robe of flesh in exchange of a glorious one prepared in the heaven. Another resurrection at the sounding of the drum. Our bodies glorified just like Jesus. Yes, Lord, thank you, Lord. From the earthly, everybody raise your hand, to the heavenly. Yes, Lord, we worship you. From this body, yes, hallelujah, to our theophany, from this old past house to our Father's house. That's the mansion is built for you and me. That's the mansion is built for you and oh, say it again, from the earthly, everybody. Oh, from the earth, hallelujah. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, a house not made with hands, eternal in the heaven. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We worship you, Lord Jesus. Hallelujah. It's a mansion is built for you and me. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Makapo muna po tayo. Amen. God bless you, Brother Bonnie. Tunay po na kanina nandun kami sa itaas ni Brother Bonnie.
nagsusuklay kami doon at nagbibihis kami, nag-aayos kami ng aming kasuotan. Magkatabi kami doon sa may mirror. Sabi ko, Brother Bones, nakakaedad na tayo ah. Oo nga, pareho na tayong T1 51. Sabi niya sa akin, hindi bale. Sabi niya, meron namang katawan naghihintay sa atin doon Sabi niya, babalik pa rin yung ating pagkagwapo nung ating kabataan natin. Ayun. Sabi ko, mabuti naman. Salamat at alam natin na merong katawan na naghihintay sa atin doon. Sabi ng prophet, hindi siya nag-aalala kung makalbo siya, maubos yung kanyang buhok. Sabi niya, napupunan niya, nalalagas na yung buhok niya Sabi niya, hindi bale. One day, sabi niya, ibabalik ng Panginoon itong mga buhok na nalagas na ito. Amen. At babalik ako sa edad ko na pinakamatikas kong pangangatawan. Amen. So, huwag kayong maglala dahil babalik rin tayo sa presensya ng ating Panginoon. May katawan na naghihintay. Okay? So, walang magandang na awit. So, merong nag-abot ng magpapatotoo, pero siguro bibigyan ko lang siguro mga 2 minuto. Okay? 2 minuto, 3 minuto. Kasi nakiusap si Pastor, baka pwedeng i-turn over ko na maaga sa kanya. So, pakibilisan lang natin, Sister Beth Dinyeva. Palakpakan natin ang Panginoon. Hello. Magandang gabi po sa inyo. Dapat hindi na po ako magpapatotoo, pero ang lakas kasi ng loob ko kanina kasi wala pang tao, pero nito parang ang daming tao, nininervous na ako. Kaya nung sinabing 2 oras, okay yata yung 2 oras. Isikapin ko po na maiksian ko lang po. Alam ko naman po yung oras. May nangyari po kasi sa akin sa trabaho na may kinalaman sa pag-mold ng character ko. Dati po kasi ako sa ADSL, Technical Support, Level 1. Yung supervisor ko, sabi niya sa akin, Bet, ililipat na kita sa isang department. Yung department po kasi na yon, parang 4 po yung tinaas ng level niya dun sa kinatatayuan namin. Nagtaka po yung ibang mga tao, bakit ako daw po, kasi konti lang daw po yung alam ko, tsaka kabago-bago ko lang daw po sa trabaho. Wala daw po akong alam, dapat alam ko lahat. Nung hindi ko na lang po yung pinansin, pagdating ko po dun sa trabaho na yon, napansin ko na napakahirap pala ng department na yon. Pero parang hangang-hanga ako dun sa mga tao kasi ang gagaling nila, lagi silang nasa top. Pero nung nalaman ko yung behind the scene, may mga daya pala silang nangyayari. Sabi nila, alam mo kung hindi ka mandadaya sa sobrang hirap ang trabaho natin, mandaya ka, tsaka pag yung mga level 1 na yan, pag tumatawag sa atin, sungitan mo. Kailangan pakita mo sa kanila na magaling ka. Tapos, labanan mo yung supervisor mo kung gusto mong naging ka nasa top. Sabi ko, parang hindi ko po yata kayang gawin yun. Sabi ko, pwede naman siguro akong maging top 1 kung aayusin ko lahat in track, parang hindi ako mandadaya. Kaya, ang ginawa ko po, nag-pray ako sa Panginoon, Lord, parang nagkaroon ako ng desire na gusto kong maging top 1. Tapos, ginawa ko po lahat, pumapasok ako ng maaga, 30 minutes to 1 hour of my shift, nandun ako. Tapos, ginagawa ko lahat ng makakaya ko, hindi ako nagsusunghit. Tapos, ginagawa ko ng patas. Nagulat na lang po ako, nag-generate po sila ng report after 1 month. Nagulat po ako kasi sabi ng katrabaho, alam mo bang number 1 ka sa KPI? Sabi ko, talaga po kasi nagulat din ako. Hindi ko akalain na lahat pala ng agents doon ay 149. Tapos yung pangalan ko na doon sa top, Lilibet V. Dinyeva. Tapos nagulat ako, sabi ko, hindi naman pala imposible yon. And after po noon, after a week, parang kinausap ako ng supervisor ko. May parang bumaba po ng memo yung isang manager. Sabi niya, itong si Lilibet Dinyeva, hindi na yan bagay sa adapters. Gawin nyo ng SRG yan. Parang another level. Tapos, na naman po, umalman na naman yung mga katrabaho ko. Alam mo bang ikaw ang pinakabago dito? Ikaw pa yung babae, tapos ikaw pa napunta ng SRG. Yung po pala, yung department na po pala na yun, parang pinakamataas na po pala titingnan na kapag na-reach mo yung goal mo, grabe po yung incentive na marireceive mo. Hindi ko na po natiis, sinanong ko sa supervisor ko, sabi ko, boss, ano ba talaga? Bakit po ako? Sabi ko, alam niyo po bang pwede ako mapaaway dito? Kasi ako yung lagi yung dinadala. Ang dami naman pwede. Bakit ako pa? Mas maraming matatagal sa akin, 5 taon.
Sabi niya, alam mo bang nasa ADSL ka pa lang, tinatara ko na lahat ng calls mo, humingi ako ng feedback sa'yo. Hindi ko kasi alam, parang hindi ako naniniwala, sabi nila mabait ka daw. At napatunayan ko nga na mabait ka. Hindi ko alam kung anong klaseng bait meron ka. Parang sa 10,000 tao, 2 lang kayong ganon. At hindi ko alam mo, hindi mo ako binibigyan ng sakit ng ulo. Tsaka, given na talaga na magaling ka, kasi talaga lahat naman kayo, kaya nandito kayo magaling. Pero ang nagustuhan ko sa'yo, hindi mo ako binibigyan ng sakit ng ulo, pumapasok ka, at hindi mo ako nilalabanan. Marunong kang sumunod. Tapos, nagulat na lang po ako, sabi ko sa sarili ko, mabait na pala ako. Dati kasi, mahilig akong lumaban sa supervisor ko. Wag mo akong mamanduan kung anong gusto kong gawin. Hanggang sa na-realize ko, nung anniversary nung linggo, nung mag-merge tayo at naging pastor ko si Pastor Ray, marami na palang nangyari sa buhay ko. Yung dating, hindi ako, sabi nila, dati sa trabaho ko, napakasungit ko daw, tapos napakasiga ko. Pero pagdating dito, parang napakaamong tupa ko daw kahit na anong gawing, kahit sampalin na daw ako sa harapan nila, hindi daw nila ako makita na katarayan. Kaya natutuwa pa ako sa Panginoon, dinlagyan niya ako sa department na yon na pinagpipray ko pa rin na sana kahit na hanggat nandun ako, kumbaga yung yung bar na naset ko, hindi man sa galing, kumbaga, alam ko, hindi naman habang buhay nandun ako, yung manatili pa rin ako na may pakita ko yung pagiging Kristiyano ko, yung hindi talaga ako, kundi si Lord sa buhay ko. Kaya yun lang po. Maraming salamat. Nagustuhan ko na talaga yung feedback, kaya Praise pinatotoo ko the po. Thank you. God bless you, Sister Beth. Alam natin na yan ang karagdagang pagpapala ng ating Panginoon. Alam natin na pagka masunurin tayo sa Panginoon, siyempre, susunod na yan, magiging masunurin tayo sa ating mga bossing. Okay? So, dadako na tayo sa offering. Let's all stand. Ni-invite ko si Brother Chris Olala para panalangin ang ating offering. Okay? Tayo po'y manalangin sa gabing ito. Panginoon Diyos, kami patuloy po nagpapasalamat sa iyo ng may taglay na Lord, pagpapakumba, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon. Tunay po, Panginoon, na ikaw ay siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng kagalakan, Panginoon. Patuloy na inspirasyon upang patuloy na makapagpatuloy sa buhay na ito, Panginoon. Tunay po, Panginoon, na sa dami ng pressure, Panginoon, ng sanlibutan aming kinabubuhayan, Panginoon, ang presensya mo, Panginoon, ay nananatili sa aming puso, Panginoon. Ikaw ay siyang patuloy na nagpapalakas sa amin. Ikaw ay siyang patuloy na nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, pinapasalamatan ka namin, dinadakila ka namin, niluluwalhati ka namin. Mauwinawa, Panginoon, lahat ng parangal na ito, Panginoon. Maibalik namin, Panginoon, ang pinaka-the best naming magagawa, Panginoon. Hindi sa aming dunong, hindi sa aming lakas, Panginoon, kundi sa iyong inspirasyon, sa iyong patuloy na kagalakan na ibinibigay sa amin, Ama. Lord, minsan pa, O Diyos, dinadalangin ko, Ama, na patuloy mong hipuin, Panginoon, ang bawat puso namin, Panginoon, sa gabing ito, na makapagkaloob kami ng nararapat na dapat ipagkaloob, Panginoon, sa iyo sa gabing ito. Dahil sa iyo nanggagaling, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon. Kung wala ka, Panginoon, wala kami, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, katagpuin mo rin, Panginoon, ang bawat pangangailangan, Panginoon, ng iyong mga anak, Panginoon. Tunay po, Panginoon, kung minsan nakakaranas kami ng pressure, Panginoon. Ngunit yung pressure na yung pala, Panginoon, ay mag-aangat sa amin, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, pinupuri ka namin at minsan pang ang lahat ng makalilikom ng mga financial, Panginoon, ay magamit lamang, Panginoon, upang mahanap na, Panginoon, ng mga huling binhi, Panginoon, upang kami pumaroon na, Panginoon, sa iyong piling. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, minsan pa ang iyong patuloy na Espiritu, Panginoon, isang kumilos, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Ang aming pong pastor, Panginoon, ay yung gabayan, Panginoon, sa gabing ito, at pahiran mo, Panginoon, ang kanyang labi, Panginoon, ang iyong laringis, Panginoon, upang
patuloy kaming mapagpala, Panginoon, at higit kaming humatak, Panginoon, sa patuloy na ipagkakalobo sa amin sa gabing ito. Marami pong salamat. Minabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pagdakila sa iyong kataas-taasang pangalan, Lord Jesus Christ. Amen. 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 Makakapo muna po tayo. Magbigay ng masaya. Amen. Magbigay ng masaya sa ating Panginoon. Magbigay ng masaya sa ating Panginoon. Puri natin siya, sambahin natin siya, na may pusong maligaya. Hallelujah. Once again, magbigay ng masaya sa ating Panginoon. Magbigay ng masaya sa ating Panginoon. Puri natin siya, sambahin natin siya, na may pusong maligaya. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. So, dako tayo sa mga announcement. Okay? May mga bisita ba tayo? Okay, let's welcome our dear visitors. We'd like to welcome Christina Santos. Christina Santos, nandiyan po ba? Pwede pa man tumayo po? Miss Christina Santos. Okay, Nicole N. Bocado. Nicole, okay. Okay, baka mag-ina sila. Angela N. Bocado. Angela, okay. Welcome po kayo sa gawain natin, Panginoon. Sila po ay invited ni Sister Flor de la Rosa. Okay, makapo na po tayo. Welcome po kayo sa gawain ng Panginoon. Naway, hindi lang po ito ang una at huli na makadalo po kayo sa gawain. Hope to see you also on Sunday. Meron po kaming gawain rin po sa Sunday. Okay, luway mapagpala po kayo sa gabing ito sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Okay? Announcement. On Sunday, December 8, at 4:30 p.m., EBA Youth Department will have a hand-mime practice for this December camp. Kindly bring your own white gloves. Okay? Monday, Thursday, ito po ang ating kinasasabikan na camp meeting, December 23 to 26. Camp meeting at Emmaus Bible Camp, Malolos, Bulacan. Pinag-pray po namin kagabihan. So, nawa po ay pagpalain tayo sa darating na youth camp. Okay? No. Camp meeting. Sorry, short ako doon. Sunday, December 15, 2013, youth service at 1:30 p.m. Tuesday, January 7, katatapos lang namin ng men's devotion, men's overnight fellowship kagabi. So, nakahabol agad ito. January 7 naman. Next year na ito, 2014 at 8:30 p.m. So, ito po ang topic natin ng mga kalalakihan. How you reconcile Acts 16:31 with Romans 9:13. Yan pong Acts 16:31 ay claiming yan claiming. Kung manampalataya ka, ikaw tayong sambahayan ay maliligtas. So, pag-aaralan po natin yan, di-discuss po natin ang relationship niyan sa Romans 9:13. So, hope to see you on January 7, Lord willing, mga kalalakihan. Okay? Prayer request. Humingi po kami ng panalangin muli para sa panganganak ng ating kapatid na si Sister Mary Jane Enovero Urhe. Dahil ito po ang buwan ng kanyang panganganak. Naway siya at ang kanyang anak ay ingatan ni Lord. Naway samahan po siya ng mga doktor at maasikaso ng mabuti. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa ating Panginoong Jesus from Enovero family. Okay? So, kagabi po ay may mga prayer request po na inilatag. Ang iba po dito ay answer prayer na. Katulad po ng ibang mga kapatid natin, yung mga may karamdaman po,
ay nakita na po natin ang pagkilos ng kamay ng Diyos sa gabing ito. Katulad po ng ating kapatid, Brother Ed Alcantara, may ubot sipong kagabi yan. So ngayon ay sabi niya sa akin, Brad, wala na yung ubon at sipon ko. Okay? So yung aking may bahay, kagabi pinag-pray rin namin kasi may hapo siya kahapon. So pinag-pray namin kagabi. Nag-pray kami sa bahay kahapon at okay naman, malalay ang Panginoon. So itinuloy ko ang prayer request dito. So ngayon ay kapiling na natin ang aking may bahay. So salamat sa Panginoon. So ilan rin po sa mga prayer request ay sa lagnat ni Glenda Papa, Sister Kenneth Papa na may mga rashes, anak ni apo ni Brother Nemi, Baby Kyle Gregorio na may rashes also, Brother Michael Mangelen, apo ni Brother Sog, paulit-ulit na lagnat, at si Sister Jenny Selmehia ay mayroon raw pong mababang hemoglobin at bukol sa dibdib. So, panalangin po natin to. Okay, si Mother Micah, answer prayer to. Kapiling na natin ngayon. Masigla nang hinahawakan yung organ dun sa itaas. At mayroon siyang sakit ng ulo raw kagabi. So, praise the Lord sa kagaling ang pinagkaloob sa ating kapatid, Brother Micah. Si Sister Elena Perejoles ay meron raw pong lumalaking lalamunan. At si Brother Nirgar lang naman, answer prayer na rin ito. Nakaliman laro na rin ito kanina sa PF. Nananakit raw ang kanyang tadyang at hita. Pero kanina parang hindi naman nananakit. Parang magaling na. Nakaliman laro ito. So, answer prayer na rin yun. So, bukas po ay dadalawin ni Pastor at ni Brother Pipito at ilang mga kalalakihan si Sister Elena Dunsil sa kanyang sakit. Alam ko, nasa Pampanga no? Sister Elena. So, namimiss na rin po natin ating kapatid. Also, patuloy natin panalangin si Pastor Ruel Soriano sa kanyang kalagayan. So, nawa po ay magkaroon ng fast recovery sa ating kapatid na ito, Pastor Ruel Soriano. Okay? At Brother Joseph Tiksay sa kanyang bagong trabaho. So, hindi na chemist ngayon si Brother Joseph at siya po ay meron ng newly job. Okay, driver po siya ngayon. Okay. Brother Arnel Navales, pumunta po ngayon sa Bicol, sa South. Meron raw aayusin na usapin po sa lupa ang kanyang pamilya. So, pag-pray rin natin, ang bukas ata, dadating na rin si Brother Boy de la Rosa. Kapiling na rin natin. So, alam ko, marami na rin nakakamiss sa ating kapatid na ito, kay Brother Boy de la Rosa, at isa sa mga kilala ko, malapit lang dito, ang nakakamiss kay Brother Boy. At gayon din, Brother Edgar Lorente ay alis na po this coming Friday at nawa po ay ingatan siya ng ating Panginoon at pag-pray rin po natin ang kanyang trabaho, sampu ng kanyang pamilya, doon po sa lugar sa Kuwait. Okay? Brother Rolly Hapon, sa December 8, this coming Sunday, ay i-ordain na po ang ating kapatid na ito sa kay Pombo, Bulacan Church. So, pag-pray po natin ang ordination na ito sa Sunday. Also, pag-pray na rin po namin kagabi ang December camp meeting. Pag-pray rin natin yung mga speakers. At syempre, tayo ng mga dadalo, kailangan ipag-pray rin natin ating mga sarili. At syempre, ang isa rin dito ay ang ating pambayad para makasama tayo. Okay? So, provision ni Lord para marami makasama. Kung pwede, lahat makasama tayo sa December camp meeting. So, mga outreaches, alabang outreaches, at ibibanda ko ng gawain po. Dubai, Jubail, Qatar, Saudi Arabia ay atin pong isama sa panalangin. Okay, wala na siguro ako nakalimutan. So, the Lord is good. And we know that the Lord is our Jehovah Jireh, our Jehovah Rapha, at lahat-lahat sa buhay natin. Okay? Hindi siya nagkulang kailanman, hindi rin siya nagpabaya sa bawat siya sa atin. Okay, walang nagutom na anak ng Diyos. Batang leon magugutom, pero anak ng Diyos hindi magugutom. Dahil mahaba ang kamay ng Panginoon para sa kanyang provision sa kanyang mga anak. Amen? Palakpakan natin minsan pa ang gawa at kilos ng ating Panginoon. Okay, habang sinesenyasan na natin ating pastor, alam ko handa na ang bawat isa. Let's all stand as we sing the song, His Gary Roll in Control.
Kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Ano man ang kalagayan natin ngayon, may problema man, mabigat, maliit na problema, kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen. He's got it all in control. He's got it all in control. He put that reassurance way down in my soul. He's got it all in control. I put my life in His hands. I put my life in His hands. The weary road I walk down, I'm sure is in His plan. I put my life in His. Ang lahat ay hawak niya, ang buhay ko. Ang lahat ay hawak niya. Yes, Lord. Hallelujah. Ang lahat ay hawak niya. Puso ko'y panatag, pangako niya'y matatag. Ang lahat ay hawak. Minsan pa ang buhay ko. Ang buhay ko'y hawak niya. Thank you, Father. Yes, Lord. Ang buhay ko'y hawak niya. Daan may masalimuot, di ako matatakot. Thank you, Father. Ang buhay ko'y hawak niya. Amen. Amen. Anong mas mainam na lugar na paroonan kaysa sa kamay ng ating Panginoon? Amen. Pag-pray natin ng December camp, gusto ko lang ipaalala na maglalagay tayo ng target deadline for the payment of registration para sa ating camp. And this is going to be December 18, Wednesday po. Huling Wednesday bago ang ating camp meeting. So, target deadline po yun. Ano? Kung maaari, maibigay na natin lahat ng registration natin dahil pagdating po doon ay ayusin natin ang ating payment sa campground. And Lord willing, next Sunday ay magpipresenta ako ng ilang pictures ng aming huling mission trip sa bandang Asia. So, just pray for that. At tayong lahat ngayon ay yumuko, dumalangin sa ating Panginoon. Ama namin, kami po'y lumalapit minsan pa sa gabing ito. Nagpapasalamat sa ginintoang pagkakataon para kami magkasama-sama muli sa isang gabi ng panalangin. Iling po namin na inspire mo kami dahil ang sabi sa kasulatan, di namin alam kung paano manalangin. Ngunit ang Espiritu mo ang nagtuturo sa amin, Panginoon, kung paanong manalangin, kung ano ang ayon sa iyong kalooban. Panginoon, minsan di namin alam kung paano express at kami napapaiyak na lamang, napapaluha. At Lord, kami napapagibig, na kami napapanaghoy, Panginoon. But Father, naiintindihan mo ang luha, naiintindihan mo ang gibig namin, ang aming panaghoy. By your Spirit, Father. Hiling po namin, Panginoong Yesus, na minsan pa, bago kami dumulog sa panalangin, dagdagan mo ang pananampalatayang taglay namin sa aming puso, Lord. And we know that faith comes by hearing the Word. And Lord, we have come, Lord, to grow in faith, to grow in grace, to grow in our knowledge of you, Father, until we, Lord, reach that perfect stature, oh God, of a believer, Father, in you in this last day. We love you and we appreciate you. Commit the service into your hands in Jesus Christ's name. Amen. God bless you. Habang tayo nakatayo, buksan natin ating mga Biblia sa Hebrews chapter 10,
verse 5. Hebrews chapter 10, verse 5. Amen. Mamaya pagkatapos ng service, sana kung nandito si Sister Grace Florese na wag muna siyang aalis dahil meron akong kailangan ibigay sa kanya. Alright. Yung ating program sa kasal ay ibigay ko. Next. Bless you. Sabi dito sa Hebrews chapter 10 verse 5, na-miss ko kayong lahat. Na-miss kong mangaral dito sa church natin. Amen. Kaya masaya ako na muli ay nakapag-preach ako sa inyo sa gabing ito. Amen. Sabi dito, wherefore when he cometh into the world, speaking of the Lord Jesus Christ, when he cometh into the world, he saith, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. Sabi sa Tagalog ay ganito, kaya pagpasok niya sa sanglibutan, so merong panahon ng pagpasok ng ating Panginoon sa sanglibutan. Pagpasok niya sa sanglibutan, ito yung panahon na siya ay pumasok dun sa katawan na hinanda sa kanya. Pagpasok niya sa sanglibutan ay sinabi niya, o sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Gusto kong pamagitan ng munting mensahe ito ng a prepared body. A prepared body. Amen. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, maaari tayong magsiupo ngayong gabi. Ang kasulatang ito sa Hebrews 10:5 ay tumutukoy sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo na naging supreme sacrifice bilang katubusan sa ating kasalanan. Ang sabi dito, minsan pa, nung siya raw ay pumasok sa sanglibutan, ang sabi niya, ang hain at handog ay hindi ko ibig. Hindi nalugod ng Diyos na makita ang milyon-milyong mga hayop na pinapaslang para ialay sa Kanya. Hindi siya natutuwa na makitang may mga korderong namamatay, may mga hayop na inosente na pinapaslang para lang ipangtakip ang kanilang dugo sa kasalanan na ginagawa ng sangkatauhan. Mahal ng Diyos ang buhay. Amen. Na hindi niya gusto itong nakikitang nawawala. Pero kailangang mangyari yun. Kailangang mamatay ang maraming sakripisyo. At ang may dahilan noon ay ang tao, ang kasalanan ng tao ang nagbunsod. Kaya kailangan mamatay ang napakaraming mga baka, napakaraming kambing, napakaraming mga kalapate, at napakaraming mga tupa. But God was not pleased to see life, amen, being taken out of this earth. So sabi niya, hindi ko gusto ang hain o handog, ngunit isang katawan ang hinanda mo para sa akin. Amen. And we know that body to be the sinless body of the Lord Jesus Christ, na siyang naging supreme sacrifice dun sa Kalbaryo upang ang katanungan, ang problema ng kasalanan ay lubos ng magwakas sa pamamagitan ng dugo ng Diyos na kanyang pinadaloy, kanyang binubo dun sa Kalbaryo upang ang sabi, minsan na lamang na siya ay ialay at tayo ay maging inaring ganap buong buhay natin at walang kasalanan sa harapan ng ating Diyos dahil dun sa isang paghahain na yun ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. But I want you to notice that that body had to be prepared. Alright? The body had to be prepared. At, ang preparasyon sa anumang bagay, yun po ang mahirap na bahagi. Diba? Madali lang pagka nandyan na yung actual na event eh. Diba? Pag nandyan na yung kasal, sa loob ng 2 oras, tapos ang kasalan. Pero yung preparation na ginawa nung magnobyo, ay hindi po gasinong madali. Di ba? Masusing pag-iisip, pagpaplano, di ba? Pag-iipon. It's all part of the preparation. Pagpili ng mga ninong.
pili ng venue, pagpili ng caterer, diba? Pili ng gown. At praise God, isang taon ay kulang actually para mapaghandaan ng gusto ang isang kasalan. Actually, pagka nagkaroon na ng engagement, marahil 2 taon bago pa yung actual na kasal, amen, ang mag-asawa, ang magnobyo ay nagpaplano na. At marami silang dinodrawing, marami silang sinusulat, marami silang pinag-uusapan. Amen, because preparation is really a hard thing. Sabi nga ni Pacquiao, pagka ako ay nakapaghanda ng gusto, madali ang laban. You see? Doon pa lang sa preparasyon, amen, ay magkakaroon ka na ng ideya kung ikaw ay mananalo o hindi. Because amen, kailangan ang matinding paghahanda. Sa anumang bagay, amen, ang paghahanda ay dapat pinagtutuunan ng pansin, binibigyan ng panahon. Diba? Ang paggawa ng bahay, hindi basta-basta. At ang ating tinatalakay ngayon ay katawan na naging bahay ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa. Alright? So in the natural, ang bahay hindi basta-basta ginagawa. Diba? Pwede kang makagawa ng bahay ng basta-basta, pero ano magiging itsura? Diba? Itadaos nga lang, bukas gusto ko magkaroon ko ng bahay, papatayo na ako bukas, at bukas din tatapusin ko, anong klase ng bahay ang yung matatayo? Diba? So kailangan ng pagpaplano, kailangan ng, minsan kumonsulta ka sa engineer, sa, tawag dito, sa arkitekto, at pasuri mo yung lupa, at ikaw ay mag-canvas kung saan pinakamurang materyales. So on and so forth. Dapat tansyahin mo kung gaano katagal. Dapat yariin yung bahay mo. At tansyahin mo ang sarili mo kung kaya mong tustusan hanggang sa matapos ang iyong ginagawang bahay. Dahil lang sabi sa Biblia, mahirap yung nagpasimula ka pagkatapos ay mabibinbin at tetenga. At sabi ng mga tao, nagpasimula siya pero hindi niya natapos. So, yung preparasyon ay very vital. At sabi dito, ang katawan na yun ay hinanda ng Diyos. Yun ang gusto kong ipakita sa inyo ngayon. And I will be going back and forth from that body of the Lord and to your body and the body of the bride. Right? Because lahat ng nangyari kay Jesus na ating Panginoon ay mangyayari din sa atin. Siya ang panganay sa maraming magkakapatid. Remember? Alright? So, siya ang pattern natin. Pinaghandaan ng Diyos yung katawan na yun. A body has thou prepared me. Isipin nyo tawag dito, paghanda na ginawa ng Diyos. Pinag-isipan. Diba? Pinlano. Hindi lang yung katawan ang hinanda, naganda siya ng series ng mga circumstances, ng events. Kailangan may mga taong nandoon pagdating ng araw na yung katawan ay darating dito sa ibabaw ng lupa. Alright? Kailangan nasa tamang lugar si Maria at saka si Joseph. Dahil merong hula sa Old Testament na sa Bethlehem siya ipapanganak. Alright? So all of that has to be considered. Hallelujah! Yung timing ng kanyang pagdating. Amen. Yung birhen ay kailangan maihanda. Because the scripture said, a virgin shall conceive. Hindi basta-basta babae. It's gonna be a virgin, a prepared virgin. Hallelujah. So God had to prepare and make a way for that virgin-born body of the Lord Jesus to come into the world by and through a series of events and circumstances, all coming together in a precise order. Ang Diyos hindi mali-mali. Hindi siya papagawa ng blueprint pagkatapos ay babaguhin niya, ay alter niya at lahat. Mas maganda pala itong ganito. No, ang Diyos being infinite, alam niya kung ano ang pinakamainam every time. Amen. Pag nag-decide siya at napagpasyahan niya na ito ang pinakamainam, He will never change that anymore. Hindi siya klase ng tao, hindi siya katulad ng tao na nagta-trial and error. Tingnan ko kung mabuti ito. Tingnan ko kung uubra ito. But no, God, amen, pagka inisip niya, everything settled. It's settled in heaven. Amen. Pag naisip niya, pinlano niya, pinanukala niya, amen, itaya mo na ang kaluluwa mo. Walang makapagbabago doon. Hallelujah. So, the people that will be involved had to be there. A body has thou prepared. All right, so Psalms 139, 13 to 18, I want you to read this scripture. Sabi dito, for thou hast possessed my reins.
Thou hast covered me in my mother's womb. Alright? Itong scripture na ito ngayon ay pwede nating i-apply sa bawat isa sa atin. Pwede rin natin i-apply sa ating Panginoong Jesus. For thou hast possessed my reins. Paano pagkakasabi sa Tagalog? Just want to read that. Make emphasis on certain things bago ako magtuloy-tuloy. Gusto kong makuha nyo yung ating pundasyon para hindi kayo mahirapan mamaya. 139:13. Sabi dito, sapagkat iyong itinago ang aking mga lamang loob. Ano ulit? Sapagkat iyong, tama ba? Inanyo, not itinago. Pasensya na kayo, wala akong salamin. Sapagkat, iyon, dito pala mas magandang basahin. Sapagkat iyong inanyo o inanyuan ang aking mga lamang loob. Iyo akong tinakpan sa bahay bata ng aking ina. Inanyuan niya ang ating mga lamang loob. Think of it now. Ibig sabihin nun, siya ay, tawag dito, very involved sa pagkakayari sa atin. Siya ang nag-anyo. Diba? Alam niya ang haba ng ating bituka. Kilala niya ang likaw ng ating bituka. Sabi nga nila. Kilalang kilala niya tayo. Diba? Pag sinabi mo, alam kong likaw ng bituka mo. Sabihin nun, kilalang kilala mo siya. Diba? Parang yun ang sinasabi ng scripture. Alam ni Lord ang likaw ng ating bituka. Praise the Lord. At ang sabi, thou hast covered me. Tuloy natin. Okay, dito. Sabi niya, iyo akong tinakpan sa bahay bata ng aking ina. Verse 14, ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat nilalang ako nakakilakilabot at kagilagilalas. Kagilagilalas ang iyong mga gawa at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. So pinapakita dito kung paano ina-appreciate ni David ang pagkakalika sa kanya ng Diyos. Alright? Na sa bahay bata pa lamang ng kanyang ina ay kontrolado na ng Diyos ang nangyayari sa kanyang buhay. At ang sabi pa sa verse 15, my substance, alright, was not hid from thee. Ang katawan ko'y hindi nakublis sa iyo nang ako'y gawin sa lihim at yariing mainam sa mga pinakamababang bahagi ng lupa. Verse 16, thine eyes did see my substance, yet being unperfect or incomplete. Ang ibig sabihin nun. Hallelujah. Nakita ng iyong mga mata ang aking mga sangkap na disaktal nang hindi pa kumpleto ito. In other words, hallelujah, bago pa dumating, mabuo yung anyo nyo sa sinapupunan ng inyong ina. Amen. Alam niya na yung tangos ng iyong ilong. Alam niya na yung haba ng inyong mga daliri. Di ba? Kinuwenta niya na kung gaano katangkad kayo magiging. Lahat yun ay pinlano niya na, pinaghandaan niya na yung pagdating yung yun. Amen. Kaya hindi ako naniniwala doon sa exercise na ganito, at tabletas na ganito, at vitamins na ganito, para tumangkat ka. Tinakda ng Diyos ang laki mo. At sabi pa nga ng ating Panginoon sa Kristo, sino sa inyo ang sa pag-aalala ang makapaghahanda, makapagdadagdag sa sukat ng kanyang katawan? Diba? Praise the Lord. Naisahan lang kayo nung kumpanya ngayon, nung kayo bumili nung kanilang produkto. Amen? Praise the Lord. Psychological lang ngayon. Kala nyo lumaki kayo kesa dun sa nararapat. It's all predetermined by the Lord. Amen? Nung hindi pa sakdal, nung hindi pa nabubuo ang inyong puso, nung hindi pa nabubuo ang inyong baga, nung hindi pa nabubuo ang inyong mga lamang loob, alam na ng Diyos ang lahat ng bagay. Alam niya ang bilang ng inyong mga buhok, ganun siya kapamilyar sa inyo. Siya ang naghanda ng inyong katawan.
Kaya sa dulo, ganito ang sabi ni David sa verse 17, "How precious also are thy thoughts unto me, O God." Pagkahalaga rin ng iyong mga pag-iisip sa akin, O Diyos. Pagkadakila ng kabuuan nila. In other words, Lord, nag-isip ka ng gusto sa akin. Hindi ito isang bagay na, Lord, pinadaan mo lang sa isip mo. Nilikha mo ako. And those thoughts are precious. Dahil yung mga inisip mo na yung tungkol sa akin ay preparasyon ng aking pagdating dito sa ibabaw ng lupa. Amen. At alam nyo, para maging kayo-kayo, kailangan niyang humugot ng lalaki dito sa lugar na ito, pagkatapos humugot ng lalaki sa lugar na ito, at pagtagpuin sila sa lugar na ito. Dahil isipin niyo ito, meron kayong mga nanay. Meron kayong mga magulang. At ang inyong mga magulang ay meron ding mga magulang. At yung mga magulang nyo ay merong mga magulang din. At yung mga magulang nyo ay may mga ninuno. Amen. At kung ibabalikan nyo, amen, napakadakila ng plano ni Lord. Hindi nyo alam kung paanong, amen, tagpo-tagpo niya ang mga tao para lang malikha ka. Kung kailangan niyang kumuha ng Bisaya at isang Ilocano at pagtagpuin. Hallelujah! Kung kailangan merong dalawang magnobyo na magpapakasal na sana, biglang namatay yung nobyo dahil merong isang lalaki na dapat siyang mapangasawa ng lalaking yon. Bakit? Kasi ikaw ang nasa isip ni Lord na lumabas, hindi ibang tao, ay kailangan sila ang magtagpo. All in the thinking of the Lord. All in the preparation of the body. Think of it now. Bakit? Kasi yung kanyang thought, yung kanyang salita, yung kanyang attribute na gusto niyang i-express nyo ay gusto niyang maangkop doon sa klase ng katawan na meron kayo kasama ang mga katangian nito. Kaya yung lugar, yung mga taong involved, hinanda niya yun. Yung panahon, kung kailan kayo ipapanganak. Yung star, yung sign under which you're gonna be born. Amen. Ay, hinanda lahat ni Lord. You'll be a Capricorn. You'll be a Aquarius. Hallelujah. All of that, amen, ay sinala ni Lord sa kanyang isip. Amen. What a complex process the Lord went through. Amen. Sa paghahanda, sa pagdating ng katawan na ito. Why? Ganun pala ka-importante. Dahil kung wala itong katawang ito, walang pagpaparaanan ng manifestation ng salita ni Lord. Remember, God wants to express Himself on the earth. Amen? At dahil itong mundong ito ay substance, earth, then yung thoughts niya na spirit ay kailangang maisalin, mailagay sa katawan so that yung kanyang ideya, yung kanyang layunin, can you say amen, yung kanyang plano ay ma-express niya sa pamamagitan ng mga katawan. Yun po ang buong ideya ng pagkakaroon ng katawan ni Jesus Christ. It's just God, the great eternal Spirit, amen, becoming flesh, materializing on the earth. The fullness of God bodily was dwelling in the Lord Jesus Christ. Ang kabuuan ng Diyos, in-express niya sa katawan na yun, na hinandaan niya before the foundation of the world. Alright, meron siyang kabuuan na kailangan na-express. Pero kung kayo'y bahagi ni Lord, meron kayong bahagi na kailangan i-express. At kung kinailangang ihanda siya, kinailangang ihanda tayong lahat. Oh, hope you can see it that way. Amen. Para, amen, bawat takbang nyo ay maintindihan nyo, importante. I'm fulfilling God's eternal purpose. Amen. Hindi lang kayo nakaupo dyan para magsayang ng panahon, para magpainit ng bangko. Amen. Hindi tumutugtog ang mga musicians natin. Amen. Para lang ipakita kung gano'n sila kagaling. They are fulfilling God's eternal purpose that He determined before the foundation of the world. Hallelujah. Hindi ako narito sa likod ng pulpito dahil pinilit ako ng nanay ko o pinangarap ko. I never dreamt of being a preacher. Pero ano ito? Siya ang nagtagni-tagni ng pangyayari. Amen. Para ako ngayon ay mapunta rito sa pulpito. Amen. At mas gusto ko yun. Mas gusto ko na hindi ako ang nagplano. That way I know, siya ang nagplano. Hallelujah. Amen. Yun lang ang buhay na may saysay. Kapag yung buhay na ipinamumuhay mo ay kalinya ng kanyang plano. Amen. Doon sa walang hanggan.
Amen. And when you fulfill eternal purpose, amen, you go to eternity. You go back to eternity. I come from God and I will go back to God. I came from the mind of God and I will come back. I will return to Him. Amen. Hallelujah. Not everyone was a part of God's mind. Kaya merong mga tao, amen, na hinihipa ng hangin, parot parito. Walang angkor, walang angkla, walang typos. Saan sila hipan, doon sila susunod. But not the children of God. Hallelujah. Meron silang tiyak na landas. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Meron tayong layunin. Meron tayong direksyon. Hindi tayo sumusuntok sa hangin ang sabi ni Pablo. God has prepared us. Hallelujah. Kaya nga sabi ni David, how precious are thy thoughts unto me. Pakahalaga ng mga pag-iisip mo sa akin, Panginoon. At ang sabi niya, how great is the sum of them. Kung aking, sabi dito, kung aking pagsasama-samahin yung kaisipan na yun, inisip mo sa akin, napakadakila ng kabuuan nito. Alright, Genesis 1:26. Sabi dito, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Amen. Now, I want you to notice that this man that God created here is a spirit man. All right? God created man in His image. But what's the image of God? God is a spirit. Alright? Ang naisip kasi ng tao kagad, pag binabasa yung scripture na yan, itong image na ito. No. Nung likhain ng Diyos ng tao, nung pasimula, He's a spirit man. In the image of God, created He Him. Alright? Yun ang tunay na ikaw. Yun ang tunay na tao. Ang tao ay hindi katawan. Ang tao ay isang spirito. Siguro sa mga bago yun ah. And that's the truth. Yun ay isang espiritu. God is a spirit, so also is a man is a spirit. Man is not a body, man is a spirit that lives in a body. Dahil pagdating dun sa Genesis 2:7, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. So iba yung creation sa Genesis chapter 1, verse 26. Amen, dun sa Genesis chapter 2, verse 7. Because sa Genesis 2:7, it's a formation. Galing